Magsitayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Sa panahon na ito, inaaniyahan tayo bilang isang bayan na higit na pagnilayan ang misteryo ng Pasko ni Kristo, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa misang ito, dumulog tayo sa ating mahabaging Ama upang maging matibay natin siyang tanggulan sa harap ng bawat tuksot pangamba. Patuloy niyawa tayong ingatan at patubayan upang makapamuhay tayong banal at naayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakuluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawa nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa iwaga ng tagumpay ni Kristo, upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hininghan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halaman sa Eden,
sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ng babae, "Hindi naman. Pinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nilang nalaman sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyo'y kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, na bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang paghahariin. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan.
Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng kanyang maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kinagtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paano nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pagwalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. At papuri, Panginoong Jesucristo. Walhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa sangkapan. Mula sa ibig na banal ng Ama nating may kapal. Walhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Walhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, si Jesus ay dalala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunokso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatiluhog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na naingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya
ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan namang ito. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, at iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Isang pinagpalang hapon din po, Father. Pwede po bang pakibati po muna ninyo ang inyong mga tabi sa inyong paligid ng isang magandang hapon sa iyo, kapatid? Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Mga kapatid, sa ating pong pagdiriwang sa unang linggo sa panahon ng Kwaresma, ang tema po ng ating mga pagbasa ngayon ay patungkol po mismo sa ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. At ito po mismo ang natura ng ating mga pagbasa ngayon na kung saan pinapalalahanan tayo sa unang linggo na kinakailangan maging handa tayo sa ating paglalakbay. At ito po mismong salitang paglalakbay ay hindi po iba sa atin. Marahil ang lahat po sa atin dito ay nakaranas na kung papaano mismo tayo naglalakbay. Marahil kung kayo po mismo ay uuwi sa inyong mga probinsya, kung saan kayo mismo lumaki at kung saan kayo mismo naninirahan, kayo po mismo ay nangangailangang maglakbay at maganda na mga dadalhin po ninyo upang kayo mismo ay makarating ng maayos sa inyong paglalakbay. O kaya naman, kapag kayo po mismo ay pumapasok araw-araw sa inyong mga trabaho o sa inyong pong mga pag-aaral, kapag kayo mismo ay isang estudyante, kapag kayo pumupunta sa mga paaralan o kaya sa mga universidad, kinakailangan po sa inyong paglalakbay patungo sa inyong pupuntahan, kayo mismo ay handa para sa paglalakbay na ito. At hindi lang po sapat na ikaw lang mismo sa iyong sarili ang bibigyan mo upang makapunta ka ng maayos sa iyong pupuntahan. Kinakailangan kapag ikaw mismo ay naglalakbay, ang iyong dala ay sapat, ang iyong disposisyon, ikaw ay mismo ay handa, at ikaw mismo ay alam mo kung ano ang gagawin mo sa iyong pupuntahan. At ito rin po mismo ang palala sa atin natin mga pagbasa sa araw na ito. Ngayon po mismong araw na ito, nagpapasimula tayo ng 40 araw na paglalakbay natin sa panahon ng Kwaresma. Sa bungad po natin kanina sa banal na misa, tayo po mismo ay nakikilakbay sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Pero magandang tanungin po natin sa ating mga sarili, ano bang uri ng paglalakbay ang ating kinakailangang gawin ngayong panahon ng Kwaresma? Magandang tanungin natin na suriin natin ating mga sarili, kung tayo bang mismo ay handa na para sa panahon ng Kwaresma. Baka po kasi ang ilan sa inyo nagsisimba lamang tuwing Ash Wednesday dahil nakikita ng karamihan ng mga tao ay nagsisimba sa araw na ito. O kaya naman baka po minsan kapag nakikita po ninyo ang paring na nakasuot ng kulay violet, baka po nasa isip ninyo, trip lamang ni Father na sumuot ng kulay violet ngayong panahon ng Kwaresma. Pero magandang tanungin po natin sa ating mga sarili, papaano ba dapat tayo maghanda sa ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma? Dalawang bagay lamang po ang gusto ko mapapatanda sa inyo sa araw na ito. Una, upang tayo mismo ay naglalakbay sa panahon ng Kwaresma, we must equip ourselves with grace. Pwede niyo po bang sabihin ng sabay-sabay, equip ourselves with grace? Ulitin po ninyo. Parang yung mga boses po ninyo, hindi po nakikilakbay sa akin sa banal na humilya po na ito. Ulitin po natin, 1, 2, 3, go. Equip yourself with grace. At ito po mismo ang isang palala sa ating ngayong panahon ng Kwaresma. Upang tayo mismo
ay maging matagumpay sa ating paglalakbay sa panahon na ito, kinakailangan pangunahan tayo ng grasya ng Diyos. Sa Ebanghelyo po na narinig po natin sa hapon na ito from the Gospel according to St. Matthew, narinig po natin doon mismo ang pakikipagtunggalian ng Diyos sa Diablo. Narinig po natin doon 3 beses mismong tinukso ng Diablo ang ating Panginoong Hesukristo. Sa unang tukso ng Diablo, na sinasabi mismo ng Diablo kay Jesus, kung ikaw mismo ay nagugutom sa iyong pag-aayuno, kinakailangan mong gawing tinapay ang batong ito. Pangalawa naman, sinasabi ng Diablo kay Jesus, kung ikaw mismo ang Panginoon, ihulog mo ang iyong sarili at hayaan mo ang iyong mga anghel ang siyang sumalos sa iyong pagkakahulog. Ang sabi ni Kristo, huwag mong susubukin ang Panginoong mong Diyos. At pangatlo naman, sabi mismo ng tukso ng Diablo kay Jesus na dinala siya sa pinakamataas na bundok, ipinakita ang lahat ng kayamanan ng mundong ito at sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ng iyang nakikita mo ay pwedeng mapas sa iyo kung ikaw mismo ay sasamba sa akin. At ito po mismo ang magandang tingnan po natin sa hapon na ito. Nung si Jesus ay tinutukso, hindi siya natukso dahil nasa sa kanya ang grasya ng Diyos. Hindi lang dahil malakas ang Diyos, kundi nasa sa kanya mismo ang grasya ng Diyos. Narinig po natin mismo na kapag si Jesus ay sumasagot sa bawat tukso, ang sagot niya mismo ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag si Jesus ay tumutugon sa Diablo, siya mismo ay hindi nagpapadala sa emosyon o sa gutom, pero dahil ang Diyos ay nagbibigay ng grasya sa kanya, siya mismo ay may disiplina. At pangatlo naman, kapag ang si Jesus ay nakikipagtunggali sa Diablo, hindi siya nagagalit, kundi gamit lamang ang katotohanan. At ito po mismo ang palalapos sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Minsan po, sa ating paglalakbay, sobrang dami po nating iniisip kung paano pa tayo magbabalik loob sa Diyos. Marahil, iniisip po ninyo nung nagpapahid kayo ng abo sa inyong mga noo, kung paano ba ninyo tatalikdan ang inyong mga nakakasanayang kasalanan na ginagawa po ninyo paminsan-minsan o pang araw-araw. Pero maganda po nating tanungin ngayong panahon ng Kwaresma ay sumaatin nawa ang grasya ng Diyos. At paano ba sumasa atin ang grasya ng Diyos? Kung tayo mismo ay mananalangin, kung tayo mismo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, at kung tayo mismo ay tumatanggap ng sakramento ng simbahan. Kaya po ito po mismo ang palalapos sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. We must always be equipped with the grace of God. Kinakailangan ang binibitbit lamang natin sa ating paglalakbay ay hindi sobrang daming gamit. Hindi kung anong anuman, kundi ang grasya lamang ng Diyos. Baka po kasi paminsan-minsan, iniisip po ninyo sa inyong paglalakbay, marami kayong kinakailangan bitbitin at dalhin. Ang kinakailangan lamang ng inyong espiritual na pangangatawan ay walang iba kundi ang grasya ng Diyos. Ito po ang unang punto po natin pag-inilay sa umaga, sa hapon na ito. When we are traveling, when we are on our journey, we must equip ourselves with the grace. At kinakailangan lamang, dalhin lamang natin kung ano ang importante. Natatandaan ko po tuloy, no ako po mismo ay simirisa pa lamang, in the year back then, 2015. Tatanda ko po noon, ang aming pong vocation director noon, ay nagpapalala po sa amin na kami daw po ay magkakaroon ng fellowship at bonding at kami po mismo ay magsiselebrate ng banal na misa sa lugar ng Kaliraya. Kaya kami po mga seminarista, excited po kami upang maganda ng aming mga gamit na dadalhin po upang kami mismo ay makapag-swimming at makapag-bonding din kasama ang kasakapwa po namin seminarista. At alam po ninyo, sa dami-dami po ng aming mga iniisip at bitbitin, dala po namin ang swimming trunks, dala po namin ang iba't ibang mga damit na pangangailangan po namin, dala po namin ang aming mga sutana, dala po namin kung ano po yung pagkain na aming kakainin. Pero nung pagdating po namin sa Kaliraya,
meron po kaming isang bagay na nakalimutang bitbitin papunta po sa lugar na ito. At ito po mismo ay ang mga gamit na pangmisa. Kaya po ang aming vocation director noon, galit na galit sa amin sapagkat nakalimutan namin mismong dalhin ang maskit, ang pinaka-importanting gamit upang kami mismo ay makapagmisa. At marahil po sa buhay po natin, ganito rin po tayo. Sa sobrang dami nating iniisip sa buhay, nakakalimutan na natin kung ano ang importante para sa ating espiritual na pangangailangan. Kinakailangan tandaan po natin, sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, we must only equip with the grace of God. Hindi po ninyo kinakailangan ang mga bagay na meron kayo ngayon. Ang kinakailangan ninyo ngayon ay walang iba kundi ang grasya ng Diyos. Alam po ninyo, kamakailan lamang, naglabas po ng statement ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. At ang panawagan po ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, kung hangat po ninyong mag-ayuno, pwede po ninyong ito i-express hindi lamang po sa pamamagitan ng hindi pagkain ng baboy ngayong panahon ng Kwaresma, kundi pwede po ninyong gawin ang pag-ayuno through means of abstaining yourself from using the social media na pang-araw-araw po ninyong ginagawa. At marahil po, ang ilan sa inyo, kapag ginawa po ninyo ang pag-ayuno na ito, makikita ninyo sa inyong sarili na hindi pala ninyo kailangan na araw-araw ay palagi kayong nagpe-Facebook o gumagamit ng ilang social media application. O kaya naman, baka po paminsan-minsan, kinakailangan po ninyong i-let go ang mga sama ng loob mo sa iyong kapwa-tao upang ang grasya ng Diyos ay sumainyo at ang galit mo sa iyong kapwa-tao ay mawala at ito mismo ang pwede mong pamamaraan upang ikaw ay makapag-ayuno. Kaya po ito po mismo ang panawagan po sa atin ngayong ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. We must equip ourselves with the grace of God. Pangalawang bagay po na pinapalahanan po sa atin nating mga pagbasa ngayon, learn to follow. Pwede niyo po bang sabihin ng sabay-sabay? Learn to follow. Pwede po bang mas malakas pa na may sigla? Learn to follow. Sa ikalawang pagbasa po na narinig po natin sa hapon na ito, from the letter of St. Paul to the Romans, narinig po natin doon mismo ang isang pananalita ni San Pablo. Sabi ni San Pablo, noong una, dahil sa isang tao, ang kasalanan ay natanggap ng sanlibutan. Pero pagdating din naman daw ng isang tao, sa pagkatao mismo ni Kristo, ang kaligtasan din ay naabot ng sanlibutan. At ang kaligtasan na ito ay naabot ng sanlibutan dahil si Kristo mismo ay marunong sumunod sa kalooban mismo ng Diyos sa Kanya. At narinig din po natin mismo sa unang pagbasa, sa unang aklat ng Biblia, ang aklat ng Genesis, na kung saan ang Diablo, sa pagmamagitan ng ahas, ay tinukso si Eva na kainin ang bunga na ipinagbabawal na kainin. Kaya pa man din po, narinig din po natin mismo na si Eva ay nakalimutang sumunod sa kalooban ng Diyos para sa Kanya. At ito po mismo ang paalala po sa ating mga buhay. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo mismo ay dapat palalahanan natin ang ating mga sarili na matuto tayong sumunod. Hindi sa sabi-sabi ng kung sino-sino, kundi sa kalooban lamang mismo ng Diyos sa ating mga buhay. At natatandaan ko po tuloy, noong ako po mismo ay na-assign bilang parochial vicar ng Mayor of Christians Parish sa Maypahaw, Caloocan City. Meron pong isang parishioner po doon na lumapit sa akin pagkatapos ng linggo na misa. Sabi po sa akin ng parishioner po nito, Father, alam po ninyo, napakaganda po ng inyong homily. Alam po ninyo, Father, nung narinig ko po kayong mag-homily, sobrang na-inspired po ako. Sabi po sa akin nung babaeng ito, Father, nung narinig ko po mismo ang inyong homily, parang gusto ko ng magbagong tao. Pero alam po ninyo, hindi po kagad ako naniwala sa sinasabi ng babaeng ito. Alam po ninyo kung bakit? Sapagkat nakita ko po siya sa unang pagbasa nung binabasa pa lamang ang pagbasa niya sa araw ng linggo, na nakanga siya at tulog na tulog. Pangalawa naman,
nakita ko sa second reading, imbis na makinig sa salita ng Diyos, tumutulo pa ang kanyang laway habang nakikinig sa salita mismo ng Diyos. At nung ako po mismo ay mag-homily na, nakita kong nag-headbang na siya at hindi na talaga tunay na nakapakinig ng salita ng Diyos. At bakit ko po ba ito sa inyo binabahagi? Marami po kasing mga pagkakataon sa atin na maraming mga tao magsasabi sa atin ng mga magaganda at magsasabi sa atin ng mga bagay na gusto lamang nating marinig. Maraming mga pagkakataon sa buhay ninyo, bubulungan kayo ng ibang mga tao na nakabase lamang sa kung ano mismo ang gusto mong marinig mula sa kanila. At siyempre, ano ba mismo ang mga gusto mong marinig sa ibang tao? Puro kagandahan, puro kabutihan, at puro nakakahalimuyak na mga pananalita. At ito rin po mismo ang nangyari kay Eva sa unang pagbasa. Binulungan siya ng ahas, hindi dahil pangit ang kanyang sinasabi, kundi binubulungan si Eva ng mga sinasabi ng ahas na ito, kaya siya mismo ay nutukso nito na kainin ang bunga. Sa buhay po natin, ganito rin po tayo. Maraming mga tao, maraming mga pagkakataon na may magsasabi sa inyo ng mga mahalimuyak na pananalita upang matukso. Marahil, ang asawa po ninyo, sasabihan po kayo ng magagandang mamaya. Baka po mamaya, may maganda po yung gagawin, kaya po siya may sinasabing ganyang uri ng pananalita. Baka po paminsan-minsan ng ibang tao, sasabihin ka na sobrang ganda mo, pero yan lamang ay mangungutang sa iyo. Pero kinakailangan lamang po natin natandaan kung ano lamang dapat ang ating pakinggan sa ating buhay bilang mga mananampalataya kay Kristo. At ito ay walang iba kundi ang tinig lamang ng Diyos. Katulad po mismo ng ginawa ni Kristo, malinaw mismo sa Kanya kung ano ang gustong paggawa sa Kanya ng Diyos. At ito po mismo ang Kanyang pamamaraan upang hindi matukso sa tukso ng Diablo. Sa buhay po natin paminsan-minsan, ganito rin po tayo. Kapag marahil nag-aayuno kayo at hindi kayo kumakain ng baboy, minsan ang iba mo mga kakilala, dadalhin ka sa samgyup-salamat upang magsamgyupsal. O kaya naman, minsan ang iba sa inyo, meron ka ng kapanatagan ng kalooban, pero may bubulong sa iyo at sasabihin sa iyo ang pangit na ugali ng kapwa-tao mo. Kaya po patandaan po natin sa ating pagninilay ngayon, ang tunay na naglalakbay sa panahon ng Kwaresma, ang sinusunod lamang niya ay walang iba kundi ang tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos ay nagbubunga ng pagmamahal para sa sarili at para sa kapwa-tao. Ang tinig mismo ng Diyos, ang bunga nito ay kabutihan para sa sanlibutan. Ang tinig mismo ng Diyos ay nagpapabanal sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ito lamang po ang ating pagninilay sa hapon na ito. Pininilayan po natin ang patungkol po mismo sa paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. Paano ba tayo mismo magiging handa sa ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma? Dalawang bagay lamang. First, we must equip ourselves with grace. Second, we must learn to follow the voice of God. Sa patatapos po ng aking humilya para sa hapon na ito, isang tanong po ang gusto kong iiwan sa inyo. Sa tingin po ba ninyo ngayong panahon ng Kwaresma, handa na po ba kayong makilakbay sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo? Sa tingin po ba ninyo ngayong panahon ng Kwaresma, handang-handa na ba kayong makilakbay kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay? Magsitayo ang lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatuwid, ilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ating itugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita kaming iyong simbahan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng nasa pamahalaan na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso na magsisi. Tulungan mo kami humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad din sa mga nakasakit sa amin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tinataas din namin sa iyo ang lahat ng social workers at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Kupkupin mo ang mga yumaon naming mga mahal sa buhay, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga hinaing ng ating pamayanan at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo kami sa iyong salita upang tulad niya kami ring maging tinapay ng buhay sa aming sama-samang paglalakbay, pabalik sa iyo. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, anak mo at aming Panginoon. Amen. Manatiling nakatayo para sa pag-aalay. Magsiyo po ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagayin natin na kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon. Ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa pagnongling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, kayo mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsisalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo pagkitapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San na Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay San ng mga apostol, lalo-lalo na si San Bartolome, at ang lahat ng mga banal na namuhay tuto sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pupupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na manakagay na utos sa turon ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala bago ang komunyon, bilang paggalang sa banal na Eukaristiya, kapag ito ay ating tatanggapin sa kamay, mangyari lamang na isubo agad natin ito upang maiwasang ito ay mahulog. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, ang baling ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayang masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, ako'y akayin sa daang matuwid, huwag na
sa panandalian at wad narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, sigwa sa aking kalooban, iyong masdan, kahubain ang bukso ng kalungkutan. Yakapin ang buong higpit, iyong anak, nang mayakap din ang bayan mong Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ng gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa iba pang mga paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa St. Peter the Apostol, Opus Sancti Petri, at R&F Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang kabuuang nalikom po natin mula sa second collection at pledges ay 2,416,728 pesos. Tayo po ay nagumpisa ng magbayad at nawa ay patuloy po nating ipagdasal ang katuparan ng gawaing ito, alay natin sa ating patrong si San Bartolome. Upang mapalawig at mapatibay ang ating pamimituho sa ating patron, San Bartolome, inaanyayahan po ang lahat sa pagnonobena tuwing Martes, 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa, nasusundan ng panalangin para sa may sakit at pagpapahid ng langis. Kwentong San Bartolome, ikaw ba ay may patotoo o pangyayari sa iyong buhay na tinulungan at ginabayan ka ng mga panalangin ng ating patrong si San Bartolome? Kung mayroon po kayong kwentong himala, maaari po kayong sumulat at ipaabot ito sa ating parish office.
Malugod po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping Parish Easter Pilgrimage sa darating na April 9, 2026. Ito ay gaganapin sa Diocese of San Pablo, Laguna. Para sa may mga katanungan, magtungo lamang sa booth sa labas ng ating simbahan. Notice of Ordination. Nais po naming ipabatid sa lahat na si Seminarian John Kenneth Abante de Pasukat, anak nina Ginoong David de Pasukat at Ginang Luz Abante, na ipinanganak noong January 21, 1998 at bininyagan noong March 15, 1998 ni Reverend Father Monsignor Antonio S.G. Monterillo sa Our Lady of Perpetual Help Parish, Proj 18, Quezon City, ay oordinahan sa banal na orden ng diakono sa darating na March 19, 2026 sa ganap na ika-6 ng gabi sa St. Gabriel de Arcangel Parish, Caloocan City. Ipagbigay alang lamang sa opisina ng ating parokya ang anumang hadlang o pagtutol upang ang kanyang ordinasyon ay hindi matuloy. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iukupo ninyo yung mga ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sa iyo at mamalagi na sa pagkukup mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo nabutihin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang banal na Eucharistia. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.